Alright, ito mga kapatid, nagsalita na no, si Congressman Marcoleta at nilinaw ang mga pahayag sa issue sa West Philippine Sea. Kung naaalala ninyo mga kapatid doon sa TRICAM sa Kongreso, nagbitaw ng mga pahayag si Representative Marcoleta na kung saan ay umani nga to ng samot-saring reaksyon. Pero ang pinakamatindi dyan mga kapatid, umani siya ng mga batikos. Diba? At ganun din mga kapatid, lalo na kay Commodore J. Tariela na kung saan nagbitaw din ng mga mabibigat na salita no, laban nga kay Representative Marcoleta. So eto sa video sa balitang panonoorin natin mula rito sa News 5 Everywhere, dinepensahan at nilinaw na ni Representative Marcoleta kung ano ang kanyang ibig sabihin doon sa mga pahayag niya na walang West Philippine Sea. No, at bumuwelta na rin siya, no, sinagot niya na rin mga kapatid si PCG Commodore J. Tariela. So panoorin natin tong balitang to mula sa News 5 Everywhere, pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Recently, you were quoted as saying that there's no such thing as the West Philippine Sea. What did you mean by this, Congressman, exactly? Para medyo malinaw po sa atin lahat. Ang sinasabi ko dyan, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yun nga ang problema naging technical siya masyado noon. Di ba na kung naaalala ninyo yung binibigyan pa lang natin to ng reaction video, naging technical talaga siya. Sabi ko dyan, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yes. Hindi naman, no? I disagree with that. Kasi sa ngayon mga tol, kinikilala na rin yan ng ibang bansa. Though binabanggit lagi sa ibang bansa is exclusive economic zone at binabanggit sa ibang bansa mga kapatid yung ating maritime rights at syempre yung South China Sea pa rin ang tawag ng ibang bansa. Pero sa ibang mga report mga kapatid na ilalagay na rin sa title sa ibang mga news agency, news media, mga international news media na ilalagay na rin nila sa title ng mga balita nila yung West Philippine Sea. So technically mga kapatid, kung titingnan natin, kinikilala na rin yan ng kahit ng ibang lahi. Hindi lang ng mga Pilipino. Technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yes. Sapagkat yun ay nagsimula nung pumunta rito yung Secretary of State Hillary Clinton na siyang nagbanggit ng West Philippine Sea. So mula doon ay gumawa ng executive order yung dating Pangulong Pinoy at doon ay sinabi niya na meron tayong West Philippine Sea. O biruin mo kay sa ibang bansa pa pala galing yung West Philippine Sea pangalan kay Hillary Clinton. O di ibig sabihin hindi lang Pilipinas no ang kumikilala no kasi galing nga mismo sa ibang bansa din So sila nagbigay ng idea bago pa maglabas ng executive order si Pinoy. Alam mo naman yung mga kababayan natin, imbes na pakinggan nila yung katwiran, paano kasi yung isang Commodore bigla na lang nagsalita na ako ay traitor. Saan ka naman nakakita ng Commodore na ganyan? Kung Commodore siya talaga, basahin niya yung libro kung saan nakasulat ang lahat ng karagatan dito sa planetang ito. Yes. Meron ba siyang mababasang West Philippines? Hindi ko sinasabing huwag tayong magkaroon ng ganong katawagan. Pero ang sinasabi ko, yung West Philippine Sea, ito yung exclusive economic zone. Kaya ko lang sinabi yun sapagkat nung pinatawag ang mga vloggers, ginagamit daw yung kung sino-sinong vloggers, mga fake news. At sabi ng CICC, kailangan i-educate natin ang mga Pilipino. Okay naman yun, sabi ko, tama na educate natin ang Pilipino sa komplikasyon at sa complexities ng bahagi na yan ng ating karagatan sapagkat marami ang hindi nakakaintindihan. Kung magpa-vlog sila, hindi nila alam ang tuntunin at pinagmumulan, napapahiya lang tayo kasi hahanapin ng mga vloggers ng ibang bansa halimbawa, ano ba pinagtatalong ng West Philippine Sea? Hindi naman nakasulat yun Pero mga tol, medyo hindi sa pero medyo saliwana yung paliwanag dito ni Representative Marcoleta na idinadahilan niya yung paggamit ng word na West Philippine Sea. Kasi since 2012 mga kapatid, no, lalo na ngayon, ay pag binanggit ang pangalang West Philippine Sea, hindi na malilito ang kahit na sino mang tao sa kung ano ang tinutukoy ng kahit na sino mang magsasalita.
No, mapa Pilipino man yan, ordinary Pilipino media o vlogger, pag sinabing West Philippine Sea, understood na agad yun. Na ang tinutukoy natin mga tol is yung bahagi ng karagatan sa western part ng ating bansa kung nasaan ang South China Sea. At ang tinutukoy natin doon is yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Wala naman sigurong mag-iisip na pag binanggit natin ng West Philippine Sea, asan yun? Saang bahagi ng Pilipinas yun? Wala na mag-iisip ng ganon mga tol. No, medyo naging technical doon mga tol si Congressman Marcoleta mga tol. Pero hindi na dapat idahilan pa na kailangan i-educate yung mga vlogger kasi pag sinabing West Philippine Sea, hahanapin ng iba kung nasaan ba yung West Philippine Sea. Hindi. Kasi mga tol, i-search mo sa Google West Philippine Sea, lalabas na yun eh. Kahit sinasabi niya kahit saang libro ka magbasa ng mga mapa sa buong daigdig, walang nakapangalan na West Philippine Sea, i-Google mo. Type mo West Philippine Sea, lalabas na yung mapa kung nasaan yun. Lahat naman ngayon may access na sa internet, may access na sa computer, di ba? Lahat tayo mga tol, meron na mga smartphone. Sino pa ba wala? I-type mo lang sa Google mo West Philippine Sea, lalabas yung mapa eh. 'Di ba? So hindi na pasok yung dahilan dito ni Congressman Marcoleta. Again mga kapatid, hindi tayo hindi tayo bias, tayo naninimbang lang. No? Hindi tayo against sa tao, against tayo doon sa pahayag ng iba't ibang mga tao. Kung tama man yung dahilan, good. Kung mali yung dahilan para sa atin, edi bibigyan natin ng reaction, 'di ba? Tuloy natin 'to mga tol. Ng ibang bansa halimbawa, ano ba yung pinagtatalungan ng West Philippine Sea? Hindi naman nakasulat yun eh. Pero kahit walang pangalan yun, Angelo, gusto kong ipakita, ipaalam sa lahat ng mamayan, kahit wag nating pangalanan yun, atin talaga yun. Yun ay ating exclusive economic zone. Totoo naman yung sinasabi rito ni Representative Marcoleta, kahit hindi natin pangalanan, atin yun. Pero kailangan nating pangalanan para ma-distinguish natin mga tol kung ano yung tinutukoy natin. Kasi ang tawag nga sa dagat na yon is South China Sea. Meron tayong exclusive economic zone which is the 200 nautical miles. Kaya pag tinanong tayo, ano ba yung pinaglalaban natin? Yung dagat namin sa South China Sea na 200 nautical miles, di ba? Ngayon, ang sabihin na lang natin, West Philippine Sea, kasi total mga kapatid, na isa batas na rin naman yan dito sa Pilipinas eh. Yun na yung napagkasundo-sunduan natin mga tol na maging tawag dyan sa West Philippine Sea. Kumbaga sa tao mga tol, kaya tayo may kanya-kanyang pangalan para matukoy kung sino yung tinutukoy mo. Hindi naman pwedeng sabihin mo yung lalaki, yung maitim, yung maputi, yung mataba, yung mapayat, banggitin mo na lang yung pangalan. Di ba? Ang gusto ko lang, ipagtanggol natin ang ating sariling atin nang hindi tayo emosyonal at hindi tayo ignorante. Pipilitin natin dahil tayo lang ang gumawa ng West Philippines, tayo nagkakaintindihan tayo. Pero That's right. world community, the community of nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippines Sea sapagkat hindi naman natin pinasulat doon sa Pero hindi naman siguro mga mangmang yung international community na pag sinabi nating West Philippine Sea, kailangan pa nilang hanapin. Nasaan ba yan dito? Titignan nila yung yung western side ng Pilipinas, at yung 200 nautical miles natin doon, yun na yung tinutukoy nating West Philippine Sea. Hindi na sila maguguluhan doon. 'Di ba? Medyo mga tol, nagiging patas lang din naman tayo. the community of nations, pagka tiningnan nila Diba? International community. Saka tulad nga ng sinabi ko kanina mga tol, kahit mag-search ka sa Google, i-type mo West Philippine Sea, may mga mapa na nalalabas mga tol kung saan yung West Philippine Sea. yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea sapagkat hindi naman natin pinasulat doon sa International Hydrographic Organization. Pero, Yun yung nagtatala talaga. yes. Parang halimbawa, gumawa ka ng dictionary, pinilit mo na Ito mga tol, sample lang sample. Punta tayong Google. Ito Google. Search natin West Philippine Sea. Philippine Sea map. Lagyan na natin ng map. Google. Dito tayo sa images. So eto mga kapatid, marami mga naglalabasan dito. Merong ganito,
ayun oh, may nakalagay West Philippine Sea. May nakalagay na ganyan at may nakalagay na ganito West Philippine Sea. So sa available na to mga tol sa Google. 'Di ba? Available na yan sa Google at kahit na sino mga tol, may access naman dito sa Google. Yan, pwede nilang makita kung ano yung West Philippine Sea. Halimbawa, ito na lang ito. West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi na natin kailangan magtalo-talo na kahit wag nating pangalanan yan, atin yan. Malinaw naman talaga mga tol na atin yan kasi nga defined by UNCLOS yung 200 nautical miles exclusive economic zone mga tol. At 2012 pa yung ito'y naisa batas mga kapatid sa pamamagitan nga ng executive, sa pamamagitan nga ng executive order ni Pinoy. Yan pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid, available to sa Google. Pag isi-search mo, New Philippines Map with West Philippine Sea to be released soon. O kailan pa ba ito na ilabas? November 8, 2024. O November 8, 2024. Ano na ngayon February 10. February 11, 2025. Available na to mga tol. Yan sa kayo mga international news agency mga kapatid, bago mag-report yan, talagang nagre-research maigi yan para sa mga information nila. Madali lang sila makakakuha ng picture at hindi magiging kahiya-hiya sa pananaw ko ang isang Pilipino magbabanggit ng West Philippine Sea porket wala siya doon sa official hydrographic map na tinutukoy ni Congressman. With due respect kay Congressman Marcoleta, inaano naman natin siya, nire-respeto naman natin siya. Kumbaga naninimbang lang tayo mga kapatid sa mga pahayag. Okay, tuloy natin mga tol. Pinilit mo na sa sarili mo, gumawa ka ng isang kataga, ng isang salita. Ikaw lang, pinilit mo i-include sa dictionary. Walang kikilala doon. Ganun lang ibig ko sabihin. Yung mga kababayan natin hindi mo na itatanong kung anong pinagmulan ng pinag-uusapan. Napakaraming komplikadong issue dito sa likod niyan. Ganun talaga, kaya dapat maging maingat tayo mga tol sa mga binibitawang natin pananalita. At kapag nabitawan na natin yung pananalita, dapat ready na rin tayo na i-accept kung ano man yung masasabi ng ibang tao kasi hindi naman natin mapiplease lahat. Kahit sabihin na natin okay yung ating intention, pwedeng offensive yan sa iba. Halimbawa na lang dito sa mga reaction ko mga tol, meron ako mga nasasabi na siguro hindi gusto ng iba kaya nagagalit sila sa mga sinasabi ko. Well, that's my opinion. And lahat naman tayo entitled sa opinion mga tol. Tuloy natin. Pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea sapagkat hindi naman natin pinasulat doon sa International Hydrographic Organization. International Hydrographic Organization. Siguro kung magsa-search ka ng West Philippine Sea, hindi naman mo doon sa-search So, simpleng Google lang Kasi ako ngayon ko lang narinig yung International Hydrographic Organization Isa-search ko lang yan Google, saan ba tong part na to? Ganyan-ganyan. Pero Yun yung nagtatala talaga. yes. Parang halimbawa, gumawa ka ng dictionary, pinilit mo na sa sarili mo, gumawa ka ng isang kataga, ng isang salita. Ikaw lang, pinilit mo i-include sa dictionary. Walang kikilala doon. Ganun lang ibig ko sabihin. Yung mga kababayan natin hindi mo na itatanong kung anong pinagmulan ng pinag-uusapan. Napakaraming komplikadong issue dito sa likod niyan. Yan ang problema dito sa Pilipinas. Ayoko napapahiya ang Pilipino. Ayoko pinagtatawanan ng Pilipino. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Which is tama naman yung sinasabi rito ni Representative Rodante Marcoleta. Pero andun pa rin tayo mga tol sa pangalang West Philippine Sea para mas ma-distinguish o kahit ng isang ordinaryong Pilipino. Kahit na isang sabihin na natin mga tol, hindi nakapagtapos ng pag-aaral o mababa lang nga natapos sa pag-aaral, hindi na kailangan maging komplikado pa. Na eto'y South China Sea, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone sa western part ng ating bansa, nandoon ang West Philippine Sea. So tawagin na lang nating West Philippine Sea kasi nga nandoon na yung word na west. Diba? Kanlurang bahagi natin mga tol. Kasi meron tayong east sa may Benham Rice, Philippine Sea. Ngayon meron din tayong west mga tol. At yun ang lagi nating tinutukoy na kung saan namamalagi yung mga barko ng China. Kasi nga South China Sea yan Ang pangit naman kung tatawagin nating South China Sea of the Philippines. Diba?
Tapos kalaban natin China. Oy China, amin tong part na to ng South China Sea. This is the South China Sea of the Philippines. Di ba? So tinawag na lang natin siyang West Philippine Sea kasi nga nasa bahaging west ng ating bansa. Pag tinanong, ano ba yung West Philippine Sea? Gaano ba kalaki ang West Philippine Sea? 200 nautical miles exclusive economic zone yan ng Pilipinas na nasa gawing west o na part o bahagi ng South China Sea. Huwag na natin gawing komplikado yun mga tol. Hindi naman tayo mapapahiya sa buong mundo kasi nga nasa Google na yun eh. Atin yan. Yun. Pero wag tayo magpapaka-ignorante. Katulad nung Commodore na yon. Mhm. Yan na. Ito yung part na hindi maganda tignan. Ito yung part na hindi maganda panoorin mga tol, lalo na sa part ng China. Nako, ikita nila, tignan nyo itong Pilipinas, sila mismo nag-aaway-away sa dagat na kine-claim nila. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa siya nakasulat sa mapa ng mundo ng Mhm. karagatan. Hanapin niya doon at pag nahanap niya, hanapin niya at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Nako, Ayun, yari. Who is this At Kong? least- Si Commodore Tariela po? You're talking about him? Ano ka mo? You're talking about Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him because hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan sa committee hearing na kung saan nagagamit ang complexity ng South China Sea, bigla niya sinabing traitor ako. Medyo mabigat din naman kasi yung mga pahayag ni Commodore J. Tariela. Di ba sabi niya, disservice, kahihiyan sa partido, sa organisasyon, at maging sa kanyang pamilya ba? Mabigat din kasi yon mga tol, no? Congressman Mark... Meron ka bang nakitang spokesperson ng ano ba yan, Philippine Coast Guard? Opo. Opo. Ang gusto kong hanapin niya sa patalaan, sa libro ng patalaan ng karagatan sa mundong ito, kung meron siyang makikitang South China Sea. Sa atin meron sapagkat tayo ginawa natin yon. Hindi ko sinasabi na ikinakailangan natin yung karagatan na yon. Atin yon kahit walang pangalan. But again, no, Congressman Marcoleta might be right, mga tol, pero masyado na talaga kasi naging technical para banggitin pa doon sa hearing na yon na there's nothing as West Philippine Sea. Kasi yun yung umani talaga ng mga tol ng Batikos yung word na yon. There's nothing as West Philippine Sea. Yun yung mismong exact word na nabanggit niya. Yun ay ginawa lang daw natin. Sabi niya pa nga ganun, anong ahensya ng gobyerno ang nag-ano sa atin mga tol. Pero kasi kung kahit na hindi na natin hanapin doon sa talaan ng mundo yung pangalan o yung term o yung word na West Philippine Sea, mga kapatid, ay hindi na tayo magkakalituhan lalo na't sa panahon ngayon mga tol na ilang taon na nakalipas mula nung pinangalanan ng West Philippine Sea, 2012 o bilangin nyo kung ilang taon na mga tol ang nakalipas, more than 10 years na. Sino pa bang tao ang hindi makakaintindi o malilito kapag binanggit mo ang West Philippine Sea? 'Di ba? Hindi mo na kailangan hanapin pa dun sa talaan. Sabi ko nga kanina, Congressman Marcoleta might be right na wala talaga yung word na West Philippine Sea. Pero pag usapang kalituhan, wala na sigurong malilito. Kung sasabihin natin dun sa may West Philippine Sea, saan yun? Wala na siguro mga tol magsasabi ng ganun. Kasi West Philippine Sea na tinutukoy natin mga tol, western part ng bansa natin, yung dagat na nandiyan dyan, exclusive economic zone natin yun. Diba? Malabo naman siguro kung hahanapin mo yung West Philippine Sea sa ibaba. Kasi hindi na west yun. Malabo rin naman siguro kung hahanapin mo yung West Philippine Sea sa kabilang side, hindi na rin west yun. Wala nang ibang pupuntahan yung west, kundi sa west. Diba? At wala tayong ibang kine-claim doon kundi yung 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Kaya sino pa yung malilito mga tol? Diba? Siguro kahit elementary hindi na malilito mga tol. Meron lang tayong north, east, west, south. Diba? Hindi mo hahanapin yung west sa north. Hindi mo hahanapin yung west sa east o lalo na sa south. Hahanapin mo lang yung west sa may west. Diba? Kaya lang, huwag tayo magpapaka-emotional at magpapaka-ignorante na pipilitin natin ang buong mundo kinikilala yun. Hindi po. Kahit hindi kilalanin ng buong mundo, atin yun.
At Yun least- ang aking masasabi At dyan. least malinaw po Pero kahit hindi kilalanin ng buong mundo, atin yun, tama yun mga kapatid. Pero eto matindi doon mga tol. No, kinikilala na yan ng buong mundo kasi unang-una mga kapatid, yan ay defined by UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. Yung hindi yung West Philippine Sea, yung hindi yung word na West Philippine Sea. Yung 200 nautical miles EEZ, yun yung defined by UNCLOS. At 2016 arbitral ruling o dun sa Permanent Court of Arbitration mga tol, nanalo na tayo dun. So wala nang magagawa ang China mga kapatid. Official na yon, talo sila. Makakapal lang talaga yung apog nila at hindi nila matanggap yung batas mga tol. Pero internationally, kinikilala yon. Alam nila yung 2016 arbitral ruling. At siguro mga tol, wala na sigurong bansa o wala na siguro maliban sa China, pero wala nang bansa sa buong mundo, international community ang hindi nakakakilala o hindi nakakaalam nung 2016 arbitral ruling. yun, Congressman Marcoleta. Yung West... Paano yung Tariela na Commodore na yan? Yan ang bigla na lang gumawa ng vlog na sinasabing traitor ako. Ayan. Congressman, kung... Tingnan mo. Tingnan Hindi talaga mga tol, miscommunication at masyado lang talagang naging technical mga kapatid no si Congressman Marcoleta, pero hindi siya pro-China mga tol. Malinaw na hindi pro-China si Congressman Marcoleta. Hindi siya tuta ng China, hindi siya pro-China. Ang gusto niya lang mga tol is maintindihan nating lahat yung bagay na sinasabi niya. Masyado lang talaga siyang naging technical to the point na hindi naman nakailangan pa. mo. Kaya ito yung nagpapatunay na maraming hindi nakakaalam dito. Kaya nga komplikado ito. Sinabi ko nga at sinuport. Ngayon, alam na natin na wala siya sa talaan ng world map. Sabing gano'n, wala siya sa talaan ng world map. But again, mga kapatid, hindi na yan makakaapekto sa kalituhan. Hindi na makakapagdulot ng kalituhan yan sa ibang mga bansa o sa ibang mga lahi. Basta pag sinabing west part ng ng karagatan natin. Taong ko yung ICC at CICC na i-educate natin ang ating mga kababayan para hindi tayo napapahiya, para hindi tayo pinagtatawanan ng mga kalaban natin. Yun. Congressman, yung West Philippine Sea na rini-refer po ng AO29 ni Pinoy, yung ano bang parts po yun? Ano ba dapat itawag natin doon kung hindi po yung actual terminology na West Philippine Sea? Hindi, nasa sa atin yung kung gusto natin tawagin ng ganon. Pero, diba yun naman pala eh. Ano ba pinagtatalunan natin kung tinatawag natin siyang West Philippine Sea? Diba? May EO na nga si Pinoy nun eh. Sinasabi ko, wala pa sa patalaan sapagkat hindi pa kinakiligilala ng mga ng global mapping institution. So yun ang kailangan gawin ng gobyerno natin ngayon. Lakarin nila yan para maitala na yung West Philippine Sea para tapos na problema. Ito nga yung International Hydrographic Organization. Bakit hindi natin ipatala para lang yun, para matapos na yung problema, di ba? Ipatala na lang. Makita talagang merong West Philippine Sea. Sapagkat pinagtatawanan tayo eh. Alright, Kong... yung mga vlogger ginagamit West Philippine Sea. Hindi naman nakalagay sa patalaan. Oo, pero di naman siguro masama kung ginagamit natin o namin mga vlogger yung katagang West Philippine Sea. Kasi kahit ang mga opisyal ng gobyerno o kahit mismo ang siguro mula kay Pinoy, kay Duterte, kay President Marcos, mga tol, ginagamit nila yung salitang West Philippine Sea. Di ba? So wala sigurong masama doon. Di ngayon hindi nila makita. I-google mo nga yung isang kalsada na Angelo, ikaw lang ang gumawa. Kikilalanin ba ng Waze yun kung ikaw lang ang gumawa? Pero nasample na natin kanina, ginugel natin mga tol at lumabas may West Philippine Sea. Sa panahon natin ngayon mga tol, hindi mo na kailangan i-search yung International Hydrographic Map na sinasabi rito ni Kong Marcoleta. I-search mo na lang West Philippine Sea Map, lalabas na yan sa Google. May mga images na yan. Kailan po? Ang punto dito. Pero kung kailan po ba ulit mangyayari yung yung hearing on fake news po, yung probe on fake news para po mas maliwanagan po doon po yung inyong statement regarding this? Ewan ko kung kailan tatawag yung TRICOM. Sila naman kasi na pinasisimulan nila ito eh. Hindi pa nila kinikilala. Dapat sana pag-aralan natin, sabi ko nga sa inyo, ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba yung South China Sea? Ano ba yung saklaw ng international law? Ang dami nito eh.
Oh, totoo 'yun, madami at hindi pa natin alam lahat 'yan mga kapatid. At kahit nga ilan sa mga kongresista natin mga tol, hindi pa nalalaman talaga yung tungkol sa bagay na yan, ganyan. So sana wag na tayo mag-away-away mga kapatid. Isang bansa lang tayo, isang lahi lang tayo, Pilipino sa Pilipino. Sana magkaunawaan na rin mga tol si Commodore J. Tariela at si Congressman Marcoleta mga kapatid, no. Naging technical lang talaga si Kong Marcoleta at gusto niya talaga yung totally legal, no? Maganda naman yung layunin niya eh. Totally legal na nakatala ang tinatawag nating West Philippine Sea sa talaan ng mga mapa sa daigdig para tawagin natin siyang West Philippine Sea. Pero sinasabi niya rin naman na hindi naman siguro masama o hindi naman masama. Depende sa atin yan kung nasa sa atin yan kung gusto nating tawaging West Philippine Sea yan. Kasi kahit nga ang Pangulong Duterte dati, 'di ba? Tinatawag niya ring West Philippines 'yan. Wala naman sigurong Pilipino mga tol nang hindi nakakaalam kung nasaan ang West Philippine Sea, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.